itong palabas na ito. Teka, ba't ganyan? Itong Pulang Araw. Pulang Araw. Teka, gamitin natin ng pinakabawal na technique. Yan. So, ano siya? Period drama siya from GMA7 and starring Alden Richards. Yan, si Barbie, ano to? Barbie Fortesa. Si Sanya Lopez. First time kong mapanood si Sanya Lopez sa isang palabas. At saka si David Licauco. Basta yon. And ano sila? Set to sa World War II, Manila during the Japanese occupation. Okay? And it is an interesting story kasi ipinakita dito yung yung si David Licauco, ang ganap niya Japanese. So madami akong natutunan dito sa palabas na to. Ayan ito si David Licauco, Japanese ang ganap niya diyan. Tapos si Alden Richards, half American naman siya. Basically Phil-Am siya. Ang tatay niya ay isang sundalo. Tapos itong si Sanya Lopez at saka si Barbie, si Teresita at saka si Angelina, sila, magkapatid sila, pero magkaiba yung nanay nila. So, anak sila parehas nitong pangalan niyan, si Epi Quezon. Okay? So, medyo komplikado yung kwento. Tapos si Alden Richards, kapatid nitong si Adelina rin. So, pareha sila ng nanay, pero magkaiba yung tatay. 'Di ba? If that makes sense, if you can still follow. Pero, nasa Netflix to, Madam Regina. Panoorin mo to. Tingin ko, ang isang criticism ko lang dito sa palabas na to is masyadong madaming iyakan para sa akin. Yun. Pag bawasan lang nila yung iyakan. Sobrang daming iyakan eh. Pero the story is interesting enough for me to keep watching. Okay? Yun nga lang, medyo hindi ko masakyan yung minsan pino-forward ko pag iyakan kasi itong si Barbie Fortesa, halos lahat ng eksena niya umiiyak siya eh. Pero mamaya na natin puntahan yun. Madami akong natutunan dito. Yun pala, si Dennis Trillo pala nandito. Si Dennis Trillo, isang magaling na actor talaga sa panahon na to. Kung merong isang, tingin ko, he is the best actor in his generation. Doon sa age bracket niya. Kung ikukumpara mo siya kay Alden Richards, malayo eh. magaling si Dennis Trillo. Pero si Alden Richards is okay too. Pero si Dennis Trillo kasi, ganito kung gaano siya kagaling ha. Si Dennis Trillo dito, ang ganap niya Japanese, 'di ba? Hindi naman Japanese alam nating lahat na hindi Japanese si Dennis Trillo, 'di ba? Pero pag pinapanood mo siya, hindi mo na iisipin 'yon. Kumbaga convinced ka na Japanese siya, 'di ba? Ba mahirap 'yun ha? Paano mo gagawin 'yun? Alam mong hindi pag siya, pag nandoon siya sa character niya, siya yung kalaban actually si Dennis Trillo. Siya yung colonel nung mga Japanese. So siya yung nagmamalupit doon sa mga, basta siya yung nag-uutos doon sa mga kampon ng mga Japanese. Ang mga ibang natutunan ko dito is kasi ang interesting ang story dito kasi may isa silang kaibigan, yung main character, yun nga si David Licauco, na Japanese, 'di ba? So nagkagustuhan sila nitong si Adelina. So bida supposedly yung Japanese na yon.
sa isang Japanese occupation era sa Pilipinas. So paano mo gagawing bida yung Japanese doon sa panahon na yun? 'Di ba? So apparently, meron palang mga Japanese na talaga dito. Di ko nga alam kung gaano karampant yung mga Japanese pero matagal na silang nandito sa Pilipinas noong bago pa magkaroon ng giyera. And pinapakita dito sa sa series na to na multicultural ang Pilipinas. Hindi lang puro Pilipino, 'di ba? I suppose hindi naman siguro ganoon kadami pero may mga Japanese na pinakita dito Japanese na nakatira sa gubat na mahirap, 'di ba? Hindi yung mga baga matagal na talaga dito yung mga Japanese na 'yon. So pero pag ngayon parang halos lahat ng Japanese na naiisip ko parang parang mga dayuhan lang talaga Walang mga Filipino-Japanese. Wala nga akong kilalang Filipino-Japanese 'Di ba? Pero madami tayong Phil-Am, 'di ba? May mga Filipino-Indian, pero Filipino-Japanese wala akong kilala. Pero nung panahon, apparently, merong mga Filipino-Japanese at sila ay nagnenegosyo dito. At yung iba, mahirap pa nga 'di ba? So parang di ko alam kung gaano ka normal yung yung mga Japanese noong panahon. And I suppose nagbago 'yon nung natapos yung giyera. And I don't know rin kung gaano ka-accurate. Kaya gusto ko makausap si Susette Doctolero. Kasi actually nakausap ko na 'yon. Hopefully maging kami. Matuloy na yung podcast na binabalak namin kasi nag-agree na siya 'di ba? Si Susette Doctolero is tama lakas tama Filipino-Japanese. Si Susette Doctolero is the head writer ng GMA. So head writer siya nito and from what I read 2010 pa lang na to parang gusto niya nang gawin pero we didn't have the technology back then. Kasi kailangan niya ng special effects 'di ba? Medyo kailangan mo ng special effects dito kasi meron silang mga Pearl Harbor scenes, ganyan. Pero yung mga period places, 'di ba? Hindi mo basta-basta yun makukuha yun Pero syempre after Voltes 5, 'di ba? Medyo meron na tayong mga CGI people that can pull this off. Kung ayan, yung mga ganyang eksena, 'di ba? Hindi nila kayang gawin yan pa ng maayos noong panahon, mga 15 years ago, 'di ba? Kasi kung let's say gagawin mo tapos mukhang tanga, di wag na, 'di ba? Sisirain mo lang yung kwento. 'Di ba? Kasi maganda yung kwento Ang criticism ko lang talaga the same with Maria Clara and Ibarra. Kasi ang ganda rin nun. Ganda rin nung Maria Clara and Ibarra. Pero mas gusto ko yon kaysa dito. Dun sa Maria Clara and Ibarra kasi yung iyakan dun sobrang mas matindi. Kung meron lang ako masasabi kay Barbie, kay Adelina, magaling siya. Bagay na bagay sa kanya yung yung sa Maria Clara and Ibarra. Bagay na bagay sa kanya yon. Pero dito, hindi bagay pa rin naman pero medyo minsan sumasablay yung acting niya Kasi for one, ay dalawa lang yung halos makikita mong niya expression niya ng mga emotions. Pag malungkot siya, pag disappointed siya, umiiyak siya. Di ba? Pwede mo namang disappointed lang siya. Kailangan may luha siya parati. Di ba? At pag umiyak siya, hindi yung iyak na pwedeng umiyak ka ng parang paganyan-ganyan ka lang, di ba? Hindi, kailangan bowling talaga. Talagang umaagos yung luha niya. Tapos pag masaya naman siya, sobrang gaslaw naman niya. Ganun naman yung acting niya Si Sanya Lopez mas ma-subtle.
mas subtle yung acting niya. And kaya ako naisipang i-content to kasi the latest episodes was quite hard. Yun yung mga first act kasi mga first 30 episodes bata pa sila nun eh. O kumbaga before the war. Tapos ngayon yung 30 to 60 episodes nagsimula na yung giyera. Tapos ngayon nagkakaroon na ng conflict 60th episodes onward. 65 na yata yung next episode. So ano, recently pinakita yung mga comfort women, 'di ba? Yung mga comfort women, actually gumawa ako ng post tungkol doon. Na ano talaga ako yung episode, I think it's episode 55, pinakita doon na yung ginawa ng mga Japanese doon sa comfort women, yung mga rape scenes doon sa isang bahay, gumawa sila, mayroong bahay doon na doon yung mga comfort women. It was mabigat talaga. Actually, naluha ako noon doon sa nung pinanood ko yun, sabi ko grabe. Grabe, just imagine going through hell, that kind of hell. You have to watch it kung kung kaya nyo, panoorin nyo yung series nito. Lalo na yung mga siguro mga 40 episode 40 onwards ganyan. Pero maganda na rin kasi kung i-build up mo yung yung buong, kung wala ka namang ginagawa, 'di ba? Kung may oras ka naman, hindi naman sa walang ginagawa. Kung may oras ka, 'di ba? Sama mo to sa pinapanood mo. Pag kung hindi mo gusto yung iyakan, i-forward mo lang. You're not gonna miss much. Pero yun, yung mga torture scenes, 'di ba? Yung basta may scene doon na tinorture si na Alden Richards eh. Tapos yun nga yung mga comfort women. Magaling si Sanya Lopez. Tapos ang ganda ni Sanya Lopez dito. Which is maganda naman talaga si Sanya Lopez. And ang galing ni Dennis Trillo. Si Epi Quizon magaling din siya dito, and I think I'm sure he loved this movie kasi ang ganap niya ay isang vaudeville performer, which was ganun yung trabaho nung tatay niya, si Dolphy, noong araw, di ba? So, yun. Pulang araw. Teka, ano yung mga episodes ngayon? Eto. Anyway, lumabas ako sa pulang araw. Basta, panoorin niyo yan.